Okay, so pakinggan na natin to, Abra Tarshi. Okay, let's go. Restart natin tong para makita natin ng tubos. Yo, stilong Marites, di ba sabi ko sa inyo, ingat sa iniidolo, wag tularan yung ghetto. Okay, so again, another palusot na hit na naman sa palusot na ano na naman, job na naman kay sa tawag dito kay sa SB19. Copycat ni K-Dot, okay, Kendrick na Katikay dat sabi ng mapagmatang Sueso. Sige patulad. Okay, so si Sueso, character yan, anime. Tama ba? Tingnan niya, nakalimutan ko na kung ano itsura ni Sueso eh. Pero yan yung pang-asar sa kanya sa sa flip top nung araw eh. Tingnan natin. Sueso, kung ano itsura ni Sueso. Ang tagal na nito mga ano na to? Sa Monster Rancher, tragis na yan. Okay, so tuloy na natin. Ang grabe yung mga hugot nila. Natin para may pakonsuelo. Kala mo di outdated yung atake ni Tokmol. Kunwari pang kalmado, halatado si ulo. Anin lang minuto niyang pagmamaktol. Sentuol pero puro quantity lang tol. Walang quality control. Puro quantity kasi nga mahaba siya. Okay. So, well, kung ako yung tatanungin mo, mas technical kasi yung atake ni Abra in terms of rap skills. Pero sa messaging kasi parang mas merong laman yung kay Shay. Okay, pero kanya-kanya naman yan eh. Ang music is super subjective. Pero wag ka lang, ang pinakaayaw ko lang dito kay Abra kasi parang yung gatekeeping eh. Okay, tuloy na natin. Quality control, champion sa 2x2 at isang buhay. Kayong paman karera nila, hindi makulay kung pagka ano yan eh, hindi etong line na to parang hindi lang yan para kay para kay Shay. Well, ano kasi nasa modernong panahon na kasi tayo ng rap eh. Or ng social that includes social media as well. So, you can be just a talented artist but you really have to be talented. Pero pwede mo naman gawin yung ginawa ni Shay na pati sa gaming pumasok din siya eh. Hindi lang siya pumasok sa content creation. Unlike for example si Jeyo Ong, 'di ba? Si Jeyo Ong rapper siya and pumasok siya sa content creation as a vlogger. So ano yan eh, kumbaga kung paano ka magde-diversify, 'di ba? Deads na magbalik bandila umay dapat libingan na lang ang legacy niya pinahukay at ayun na nga pinakawalan yung English para kunwari ito na yung yung part nung parang stan marunong any means business pero pag in-interview ng English speechless nung nag-Scrabble tayo dati nagbuka kang ipis sabi niya totoo ba yun yung sa Scrabble parang hindi narinig ko na namang na-interview si Shay ng English eh. Okay naman eh, hindi naman siya nabubulol eh. Kami ni Loon sa trade, pwede Tagalog Scrabble tas Tagalog, ang kapalang apok sasabay sa talino, eh puro ha tuturotot ang ako hindi ako naniniwala dyan, parang exaggeration naman yan. ang dala mo sa akin puro pasabog, hambog pero hindi naman skill, feeling Avengers yung ubo pero weak na yung shit. Okay, I think ito yung pagtatanggol ni Shay doon sa isang taga SB19, correct? Kasi meron siyang hirit na mais eh, di ba? Pero squammy ang feels, okay? Feeling classy MC pero squammy ang feels. Feeling abra ka lang minus charisma appeal kaya ay grabe naman yon. Well, nung panahon kasi ng nung after kasi ng 2x2, if I remember this correctly, sobrang putok ni Abra tsaka ni si Abra yung pinaka in-acknowledge ng media and including Looney as well. Kunyari, yung Diwata, sobrang putok yun. Hindi, Gayuma pala. After ng Isabuhay, ng 2x2 ng 2x2 pala. So, I'm saying na yung sinasabi niya has a grain of truth in it. If I'm remembering it correctly, of course. Ang tagal na kasi nito, pare. Almost 15 years. Oh. Yan, posible paghingi ng simpatya sa fans ng timbak ya para kahit papano ina siya. Kala mo malaking banda, yung pala malaking mata. Si Tara Shay wala sa lugar, kusang nagpatiwakan. Okay, so another suicide joke. Okay, so humingi ba siya ng simpatya? Parang hindi naman eh.
more on advice yung binibigay niya kay Abre. Lipa na ang bulak na pagpatay, 4 na taon na Nag-display pa ng 4 na taon na ang sakit naman. 4 na taon nang patay yung nanay niya. Oy, ang sakit naman aray. Desperado na sumikat para ako'y kapantay. Iisipin ng anak mo, wag mo palatay. Wag mo Sinama niya pa kasi yung yung anak niya doon, 'di ba? Yung pangalan ng anak niya. Hindi ko na lang babanggitin. Ay, simulat sa pool, talo na yan. Hindi nang galit sa akin dahil sa ano nga ba man. Di pa rin makaget over sa past. Paano ko alam kasi nung flip stage pa lang ako na yung nauna kay Ann. Ito na yung in your dreams. Okay? Sinundot ko yung puso gamit edits. Sinampal ko yung uso, walang kondom. May dugong tumutulo pero dahil tropa tayo pinutok ko sa puso. Okay, teka lang break it down natin to ng dahan-dahan. Yung flipish muna Yung flipish ay isa, parang yun parang parang content creation house siya na may YouTube channel sila na kinukuha nila yung mga sikat nung mga panahon na yon. Nagtatrabaho pa ako nun, if I'm not mistaken Or naglalaro na yata ako ng poker nun. Ang tagal na kasi nito, pare. Like, hindi ko na rin alam yung ginagawa ko 15 years ago So, yung flipish na yon, maraming, meron silang segment na parang kay Yolov, yung ginagawa ni Yolov, kung kilala nyo si Yolov. Tapos, meron din silang mga MCs nun, isa si Abra, tsaka si Shay. Kasi, yung itsura kasi nila kung alam mo kung ikukumpira mo yung si Shay, si Abra sa SB19, parang ganun gwapings sila kasi maputi, tapos ang mga konyo, ganun yung dating nila hindi sila yung parang pang-battle rap lang at saka pang-kaskasan, hindi sila astigin yung itsura parang mga good boys, ganun pero syempre pag dinis ka niyan, masakit. Anyway, tuloy natin. Pero hindi ako naniniwala dito, parang siguro hindi naman sila naging partner kasi ang partner na nun talaga si Shay tsaka si Ann. Okay, so I don't believe this pero nakakatawa sa puso ko nagkataon. Wala baka may kuya pa si Gray. Nakaiingitan niya kasi mas cute pa sa kanya. Nung dinis ko si Tarshay, kala mo kupal talagay. Halatang pikon si Pre, kung bali bang hindi. Kala mo ano yun? Ito yung slang. Yung slang rhymes. Tangina, gago ang puda. Talaga laid back. Minsan kasi pagka merong sa internet, merong kung ano-ano, hahingan nyo ng proof. Siyempre, sinabi niya lang yan. Wala namang proof yan. Ay. Pero hindi ako naniniwala personally kasi walang proof Like, totoo ba? Asan yung mga exchanges ng messages? Ganon. Kahit ganon lang Kung wala, hindi totoo. Pero nakakatawa kasi siya di ba? Nakita ko yung mga hip-hop sites talagang kinain nila Yung lyrics insane, feeling Kendrick pag ginagaya yung flow ni Lil Wayne. Bakit ba laging Kendrick? Lagi na lang Kendrick Siguro yung ginawa niya kay Drake, di ba? Akala ko si Alex Bruce beginner stage. Nagpapakaslim shady tong tamot. Si Alex Bruce yung babae na magaling kumanta. MGK, wag ka na mag-English ka ako. Halatang pilit, pag narinig ko English mo, ang hirap mainggit. Buti pa English ni Easy D, nakakabwisit. Kesa Sino si Easy? Easy Mill? Di nakakabwisit. Magaling naman talaga si Easy Mill Sobra. English malay mo mas fluent kapag nag-incheck ko. Christopher Jan ang Kiko. Hey, rival, ay nabagsak ang pipa, Twitter. Okay. Again, may patama ba na naman sa SB19 to? Pero gwapo kahit walang makeup. Okay, rival, tangin ng bagsakang P-pop. Pinoy pop, tweet thumbs, pero gwapo kahit walang makeup, okay? Trying hard, maging hip-hop. Magaling naman si Shea, grabe naman yan. Sama kayo. Pero siguro sa standards, iba kasi yung standards ng magagaling talaga Tayo lahat siguro nagagalingan tayo sa kanilang dalawa, pero Buboy sa akin misma. Allah. Ano bang ginagawa ni Abra ngayon? Parang siya yung villain. Siya yung kontrabida. Kasi puro atake siya dun sa mga malalaking fandom Tapos si Shay naman, depensa sa mga fandom na malalaki. Ako, I don't really mind silang maganyanan. Basta ako ay kumikita kahit konti. Yun ang importante. Kumita.
Okay, tuloy. Macho ka multi, baka metaphor, baka nantantra. Kung double meaning lang alam na limit ng ibang genre, di lang triple pare. Ano yan, kung double meaning lang alam na limit ng ibang genre, di lang triple pare, minsan quadruple parang Abra. Quadruple time. Kaya niya yata yun, mabilis na yan. Pero pag si Shay, kahit di anime, pambatang intro, okay? Minsan may quintuple pag Abra, pero pag Shay kahit di anime, pambatang entrada. Sasabihin ako'y nagkukoka kahit puro dubito, kung koka lang usap. Ito yan eh. Yung cocaine kasi mahal yan. Pero yung doobie, sakto lang yung presyo niyan. If I'm not mistaken, nasa 4 to 5K yan, yung isang ganun lang. Pero yung doobie, mura lang yan. Minsan pini-PSG pa nga yan eh. Pero I don't know kung mayaman. Kaya nga, yung cocaine na yan, pang mayaman yan. Coca-Cola na lang tayo lahat. Coke Zero. Para 0 calories. Wag nyo na subukan yung mga ganyan. Pioneer ng Coke Studio. Well, ayan. Dati kasi yung Coke nung araw, ito, ang Beat Sabay-Sabay. Kung naalala nyo yun, kasama din si Abra dyan. Kasi nga, guwapings kasi yung itsura niya, okay siya sa TV eh. Parang ganun yata yung idea nun eh. Kaya merong mga pumasok na latak. Sino yun yung kumanta nung yung may lawit, yung something sa sa isang malaking studio yun eh. So, I'm just saying na yung itsura kasi ni Shay at saka ni Abra, mapuputi sila. Papasulong nun yung mga Korean novela. Pwede sila doon eh. Kasi mestizo eh. White complex, yung white complex ng Pinoy yan eh, 'di ba? Pag mestizo ka, mas marami kang or mestiza ka, mas marami kang opportunity. I'm not saying na walang kwenta yung mga moreno at moreno. Ang sinasabi ko lang, pagka mestizo ka, advantage or mestiza, 'di ba? Ganun talaga. Ayoko na sumobra, baka mabash na naman ako. Minababash na nga ako ngayon eh. Mga jeje mo na kuniyo, kaya ka mention sa mais bro, kasi ang core. Ayan, kaya ka-mention ka sa mais bro ang core. Sige, start ng chemical, all in, kuya, imbis na hangin ang sisingutin. Solid yun, terrorist. Ito na. Ito puro Coke reference to. Bakit ba bumubomba? Kasi dito mo pinadadaan sa ilong yan eh. Pero siya pa yung sabog sa bomba, dilat na dilato, tinan mo naman ito. Ngayon, meron bang mga, ang mahal kasi niyan tol, yung vision na yan, sobrang mahal niyan pare. Akala mo may karapatang mang rate ng kanta, ilusyonado nagbigay pang score ng 8 sitangad ay sa album cover this, lakas mang hate ni matama, malaya ka sana ng ina o mag-ina ang ina ka. Tang ina. Ay nako, sana biruan lang to, sana sports lang ang lahat Kasi meron talaga, personally ako, involved ako sa mga ganyan, kaya mahirap magsalita. Yan ba gusto mo manggaling sa atin? Ganyan repat sa biro o sinong pikon sa atin? Kawawang heavyweight sa rap, hindi biganan. Walang gigs, walang racket, puro Twitch, bababudget, babastandard. may gig ba si Shay? Ang ginawa niya kasi, di ba, nagbaba ng ganyan. Tapos yung sa Kalye, yung sa Kalye Tunes, nagbigay siya ng, na iniimbitahan siya. Kasi may mga hits naman si Shay, yung sa Malamig, yung Maria Clara, yung Trip Lang, di ba? So these are songs na magaganda kay Shay, yun na na-appreciate nating lahat. Recently siguro, mas focus na si Shay sa ibang bagay dahil doon siya kumikita. Si Abra din naman yata ganun eh. Kaso hindi kasi Shay. Meron bang ibang ginagawa si Abra bukod sa work niya siguro kasi graduate naman siya. Tapos wala siyang ibang social media presence except the rap thing, di ba? Yung rap career niya. And okay naman. Hindi naman biro yung mga ni Abra, yung mga na-achieve niya eh. Okay, tuloy natin. Papakalidad ng multis, kinaiimbitahan sa Jupiter Tunes. Focus, patination, Jupiter Tunes sa Chinese at yung X. Abra versus Shay, pa ito babahan ng royalties. Ayos yan, no? Sa babahan ng royalties. Kung saan gagawin, depende yun eh. Hindi ko alam yung deal nila sa Flip Top, kung flat na talent fee lang. Si Phoebus kasi ang ginawa niya, bukod sa TF na malaki, ang laki talaga, meron din royalties doon sa YouTube video. And kung ako kay Shay versus Abra,
kuha sila ng royalty dun sa ticket sales kasi sila yung magdadala ng event eh. Kaso nga lang, of course, kailangan after break even nung event organizer. I'm just saying kasi ganun yung ginagawa nila sa mga doon sa mga fighters, kunyari yung kay Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao. Si Floyd Mayweather may sarili siyang production. Yung production house nila yung hahawak. After makuha lahat ng ginastos, doon sila maghahatian doon sa profit. Ganun sana yung gawin nila kasi this is a very interesting matchup. Titignan natin kung sino talaga yung nag-evolve na yung game. Si Abra kasi hindi na siya sumasali doon sa mga tournament. Pero tingin ko, nag-evolve yung pen game niya eh. Try niyong pakinggan yung laban niya kay EJ Power. It's so different from the Abra from before at saka yung Abra nung mga panahon na yon. Si Shea, ganun pa rin, yung litanya. Yun yung yung litanyang masakit. Yun yung galaw niya eh. Si Abra, ganun din kasi may technicality kasi si Abra na I don't think na ganung klaseng rapper si Shea. Pero let's see, 'di ba? Kung ano yung saan hahantong itong tagpong ito. I'm very interested. Round 1, I have to give it to Shea. Kasi nga mas maganda yung meaning nung round niya. Meaning ibig sabihin on how it is written. Pero technicality, I have to give it to Abra. So kayo, kanino ba sa round 1 sino? Abra or Shea? O yun lang naman, gege mga lad.